sabi ko last month, hindi ako masyadong lalabas ng April because sobrang init. But I don't know what happened. I ended up using quite a lot of bottles. So mag-start muna tayo sa unang-una kong nagamit na perfume nitong April, and combination perfume siya. Alam niyo naman guys, yung mga laging nanonood sa akin, na favorite ko itong Narciso Rodriguez na Pure Musk for her. But I find it, well, it's too clean and I love it. And it's simple, clean, easy to wear, but sometimes parang nahihinaan ako sa kanya. So what I did is nilayer ko siya with Zara na Blanca Porte. Eto siya. Medyo mahirap na siyang hanapin guys. Kung nanonood kayo ngayon at may nakita pa kayong bottle nito sa any Zara na store, mag-comment nga kayo below. Let's help each other. Baka may mga naghahanap pa nito. Okay? And ako din. Gusto ko rin mag-stock pa. So itong Blanca Porte, this is a parang perfume enhancer siya. Pwede niyang palakasin yung perfume, pwede niyang patagalin yung perfume, yung ganon. So kung meron na kayo ng Molecule 01, 02, yung mga Glossier, Fleur, Missing Person, Juliet Has a Gun, yung mga ganong klase ng perfume kasi maganda silang enhancer, maganda silang pang-layer. Parang ganito rin to, itong Zara Blanca Porte. But I don't know why, mas gusto ko siya sa kanilang lahat, mas gusto ko siyang pang-layer. And actually, I like it also to wear this alone. It's so clean, it's so simple. Sana gawin na siyang permanent collection ni Zara kasi guys, gustong-gusto ko siya. So what I did is in-spray ko muna itong Zara na Blanca Porte and then ipapatong ko itong Pure Musk from Narciso Rodriguez on top sa skin, and same thing sa damit. So damit, ganun din, mag-i-spray muna ako ng Zara and then tsaka ko isprayhan nitong Narciso Rodriguez. Tumatagal siya guys, and mas bumabango siya and mas lumalakas siya. Ang ganda ng combination nilang dalawa. Wala pa akong nahalo dito kay Blanca Porte na hindi ko nagustuhan. So next naman is tong dalawang Jo Malone. Siguro sawang-sawa na kayo kasi parang kailan lang ginamit ko to and nilabas ko, but eto na naman ako. Okay? So this is the Jo Malone Wisteria and Lavender. Pagbigyan nyo na ako guys. I really love this. It's so parang calm, clean, easy reach. Hindi ko pa nasilip ulit sa Greenbelt kasi meron silang mga lumang collection. Kung may stock pa nito, but kung meron, baka kumuha pa ako ng mga 1 to 2 bottles. Kasi I really, really love this. Ito yung mga tipong pabango na kung teacher ka, or you're a mom, or you're working as a healthcare professionals, or you're a makeup artist and ayaw mo yung sobrang malakas yung pabango mo, but you want to smell parang calming, clean. Ito siya. Maganda siya. Si Wisteria and Lavender. And next naman na nagamit ko na Jo Malone is etong Wild at Chilea na cologne. Green, juicy, na parang orange, na parang sobrang hinog na hinog. Nung una ko tong na-try, and nung una ko tong na-test, hindi ko siya gusto kasi parang sabi ko, para siyang almost mabubulok na na orange na nasa basurahan. But I don't know what happened. Na-appreciate ko na siya the second time, the third time, or even nitong April. Gusto ko yung pagka-green, fresh. May pagka-uplifting din siya. Siguro yung pagka-citrusy din niya. Tom Ford na Gray Vetiver. I think nasa men's line to. I don't know, hindi ko na nasilip ulit sa Fragrantica kung binago na nila. Kasi minsan for men or for women, pero pagka sinisilip ninyo, ginagawa nilang unisex. Okay? But originally, nung nabili ko to, this is for men. What I'm holding right now is itong Eau de Parfum. Tignan ninyo yung cover niya, yung cap, yung pinaka-bottle para pwede nyo i-screenshot. Pakita ninyo sa SA kung gusto ninyo siyang amuyin and i-try. May Eau de Toilette din to, but mas nagustuhan ko tong Eau de Parfum. Isa rin to, parang clean siya na linen, na may slight woodiness, but hindi siya yung woody na woody to me na minsan kasi pag masyadong woody yung pabango, parang ang masculine ng dating niya, no. Okay siya, but to some women, i-test nyo muna kasi you might find it parang masculine pa din. Pero to me, ang napipicture ko dito is nakaputi ka, na crisp yung shirt mo, and ang linis lang. And it's sunny, but you smell clean and hindi ka amoy pawis. Ganun siya sa akin. Ito, Tender Light by Estee Lauder. Ito, gagawan ko to ng review na separate kasi ngayon ko lang siya nagamit. This is really nice. Okay? So, nung binabasa ko yung review niya, parang sabi ko, citrusy, clean, easy to wear. Andun yung pagka-citrusy niya. Andun yung pagka-malinis niya. But,
Ito, para siyang pinaghalong amoy classic na pabango na may pagkaamoy modern. So, para siyang classic meets modern na klase ng pabango. Ang elegant niya, guys. Antayin ninyo yung separate na review ko nito. Maganda siyang light and easy na elegant na klase ng pabango. Kung wala pa kayo ng mga classic na pabango like Chanel No. 5, yung mga ganon, kasi natatakot kayo kasi sobrang parang it might smell mature on you, try itong Tender Light from Estee Lauder kasi, ayun nga, para siyang classic meets modern. Glossier You. Ito, isa rin to sa madaling hilain, madaling gamitin dito sa weather natin sa Philippines. Hindi ko pa yata siya na-try na ihalo sa ibang klase ng pabango or sa ibang pabango because okay na ako dun sa Zara na Blanca Forte. But, ito ang ganda nito, mas woodier kasi to eh. Yun yung ano ko sa kanya. Pero kahit na sa mainit na weather, kahit na woody siya, I don't know. Parang ito kasi nilabas ko lang kasi gusto ko lang ng something hindi super tapang but at the same time malinis. Na hindi ka naman amoy pabangong pabango, but mabango ka. Alam niyo yon? So, nahila ko siya. Yung hindi ka na mag-iisip. Etong maganda to pagka yung nagmamadali ka, nasa bahay ka, tapos may bisita padating na. But you don't want to smell parang nagpabangong magpabango. Pero pagka yung hinag ka nila or yung kinis ka nila, medyo maamoy naman nila na you smell pleasant. Elizabeth Arden White Tea, and this is Eau de Toilette, but this is the Eau Fresh. Nung time na nasa Paris kami last year, mga around April, bagong labas lang yata to. Hindi ko na ginugol, guys, pwedeng mali ako, but at that time I think ito yung latest nila na collection dito sa may white tea or latest na variant dito sa white tea na collection. And buti nakahabol pa akong makabili nito. Parang sa Singapore ko na yata siya nabili nung pauwi na kami. Sa lahat ng Elizabeth Arden White Tea na collection ko, meron ako nung Eau de Toilette, meron ako nung Eau de Parfum. Naamoy ko naman yung mga yon bago ko sila bilihin, nagustuhan ko sila. But etong Eau Fresh, hindi ko siya na-test. Nung binili ko siya, basta dinampot ko lang kasi, I mean, hindi ka naman siguro magkakamali sa white tea ni Elizabeth Arden. Right now, ha? Ngayon pa lang, tignan natin kung magbabago pagka nagamit ko na yung iba ko pang mga variant nitong Elizabeth Arden na white tea. But right now, eto yung favorite ko sa kanilang lahat, itong Eau Fresh. It smells parang light na floral na clean. Ganun lang. Pwede mo nga sabihin nothing special, pero pag naghahanap kayo ng clean, floral, hindi siya masakit sa ilong na klase ng floral, eto siya. And parang may naaamoy ako sa kanyang something citrusy din, pero hindi siya sharp na citrus eh. Hindi ko alam kung parang ang Sprite. Alam nyo yun, may something sparkly sa kanya. So, bagay na bagay siya pag ganitong sobrang mainit na weather. And, kung i-compare ko siya kay Eau de Toilette and Eau de Parfum, itong Eau Fresh, pero Eau de Toilette lang to eh, si Eau Fresh, mas parang nagpo-project siya sa skin ko, mas parang malakas siya, mas parang naaamoy ako dito. Longevity, hindi ko na masyadong maalala. Eventually, gagawin ko ng review yung mga Elizabeth Arden ko ng mga perfumes, yung etong white tea collection, no? Medyo late na kasi ako dito eh. Hindi ko kasi sila masyadong pinapansin before. But alam nyo naman yung mga ganito ka-light na klase ng pabango, i-assume nyo na by 3 to 4 hours or even 2 hours, you need to respray na. Kung gusto niyo yung amoy na amoy kayo. Pero malilinya to sa Issey Miyake, yung mga ganong klase ng pabango. But this one kasi is a floral version, no? Yung mga ganong light, fresh, sparkly, pang summertime talaga. Easy reach. Pwede nyo itong iregalo kahit sa high school student. Ang ganda nitong Eau Fresh. Goutal Paris, or originally known as Annick Goutal na brand, and this is the Petite Chérie Eau de Parfum. Amoy baby cologne na parang in-adjust siya para medyo maging mature ng konti, pero may youthfulness sa kanya. Sweet floral fresh. And literally, may matamis sa kanya but not candy sweet. It's a floral sweetness, pero matamis talaga maaamoy mo sa kanya. And very easy to wear. Pang all year round, pwede naman siya sa weather natin dito sa Philippines. Rustans used to carry this brand, kaya kilala ko siya as Annick Goutal. But then, namatay na si Annick Goutal. Yung daughter na niya yung nag-take over ng brand. So, pinalitan nila as Goutal Paris. But, nag-stop na si Rustans na magbenta nitong brand na
na to. I don't know why. This is a very parang simple and pang easy reach na elegant na klase ng pabango siya. Etong Gutal na brand. And etong Petit Cherie. Very happy siya na klase ng sweet floral. Parang nai-imagine ko sa kanya pag naaamoy ko and nagagamit ko. Yung mom, yakap-yakap niya yung baby niya. Meron siyang ganong dating. 4 bottles left. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong nailabas. I don't know why. And this is the M. Micallef na Pure Extreme. Ito, yes, nako-compare siya sa Chloé. I think Chloé Eau de Parfum. Hindi ko na sila na-try na pagtabihin, but yes, magkaamoy sila. But I don't know why. Mas gusto ko tong M. Micallef. Hindi naman sa hate ko si Chloé na Eau de Parfum. Pag ginamit ko naman yun, and pag naamoy ko yun, gusto ko rin naman siya. But may something dito sa timpla ni Pure Extreme na parang mas fresher yung florals niya and parang mas cleaner pa. Scent memory lang to ha, pero parang si Chloé kasi sa skin ko medyo mas sharper pa yung florals. But kung hindi maselan yung ilong ninyo and kung hindi ninyo hahanapin, kung happy na kayo kay Chloé na Eau de Parfum, di go na. But ako, mas gusto ko tong Pure Extreme ni M. Micallef. Parang mas bagay siya sa weather natin dito sa Philippines, lalong-lalo na pag summertime. Siguro, kung talagang eto lang yung pabango ko, etong dalawa, kunyari, si Pure Extreme and si Chloé na Eau de Parfum. Let's say, dalawa lang yung bottle ko. I would use itong Pure Extreme pag summertime and si Chloé na Eau de Parfum pagka rainy season or pagka yung burr season. Ganon. Etong susunod, gagawa din ako ng separate na review nito kasi nagulat din ako dito. Okay? And this is the Latin Lover Eau de Parfum by Carner Barcelona. And eto siya, guys. Ayan siya. Ang bango nito! Although, pag binasa ninyo yung mga reviews, parang maraming nagsasabi na ang mature niya kasi parang floral siya. But, nagustuhan ko siya. Maybe because I'm 42 years old. This is light na floral na pabango. Parang ang dainty-dainty niya. This is really nice and bagay na bagay siya as floral na light na pabango dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pag summertime. Medyo nagulat lang ako sa kanya kasi I thought malakas siya because yung presentation niya, akala mo super lakas but mahina siya. So, isa din yan sa mga kino-complain ng ibang mga nagre-review but to me, okay lang. Okay lang guys kasi sometimes yung mga floral na perfumes, pagka masyadong malakas sila, nag-aamoy matanda. Doon sila nag-aamoy matanda sa akin and also at the same time parang hindi na siya fun gamitin. Another pang-layer na perfume or pwedeng pang-layer na perfume. This is a clean scent actually. And this is from Juliet Hasagan also. And this is the White Spirit. Nasa under luxury collection siya. This is Eau de Parfum. Ayan siya guys. Eto. Nagustuhan ko siya because we were at Art of Scent in Shangri-La Mall, EDSA. And eto na yung chance ko na amuyin yung line ng Juliet Hasagan. And at that time, parang nakasale yata to. Inamoy ko siya and nagustuhan ko siya kasi it's light, it's simple, and it's clean. Actually, parang ang maaamoy mo lang sa kanya is almost parang clean na water. And why would you buy a perfume like that? Ako, gusto ko yung ganon, lalo na pag ganitong sobrang mainit na weather. And may something, I don't know ha, baka ako lang to. Agree ba kayo guys? Mag-comment nga kayo below. May something classy sa ganitong klase ng amoy, yung hindi siya, sorry for the term, masangsang na masangsang. Yung parang clean, quiet, simple lang siya. Lalo na kung parang naka-t-shirt ka lang or actually kahit maong and polo shirt. But alam niyo yung hindi naman siya formal na lakad, yung parang magmumol ka lang, you wanna see your friends, yung ganon. I hope na intindihan ninyo yung ibig ko sabihin. Sobrang elegant niya sa akin na ang linis. But amoyin ninyo kung makikita nyo pa siya sa Art of Scent, it's so quiet and clean, but I love this. Hindi ko rin pa siya na-try na ipang-layer kasi I love using this alone. Etong last na bottle ko, ito yung affordable na perfume ko for month of April. And this is a gift. Pero hindi lang because gift siya kaya affordable siya. Affordable talaga siya, guys. Okay? And this is the Elizabeth Arden na Splendor Eau de Parfum. Ang affordable niya, guys, wala nga lang yata siya dito sa Pilipinas. So, hanapin nyo siya online and sa abroad. This is a clean floral na pabango. And to me, siya yung parang affordable version ni Dior na
J'adore. And some of you might say, ang layo naman. Parang ang ganda-ganda ni J'adore. Tapos ito, parang ang floral niya na ang light na. Yes, may pagkaamoy, ano naman talaga siya. Maamoy mo naman na mura lang siya talaga, yung pagkakatimpla niya, guys. But, pag ganitong mainit na weather, minsan gusto mo lang maligo ng pabango, and eto yon. And to me, talaga, para siyang J'adore Dior na mura na version. And hindi ka matatakot na ipaligo siya sa katawan mo. Kung mag-grocery ka lang, magsusundo ka ng bata, mga mommies, alam niyo yung ibig ko sabihin. Eto yung box niya, guys. Baka gusto niyo siyang hanapin niyo online, or may mga relatives pa kayo abroad, magpabili kayo nito. Kasi hindi naman siya mature na floral. Fresh nga lang siya eh. But to some, it might smell a little bit indolic, pero mawawala yon. Pero light lang naman kasi siya. So, kung mabibili niyo to and hindi niyo magugustuhan, iregali niyo kay mommy or kay tita. So, hindi kayo magkakamali, lalo na sa price nito. So, ayan na guys, yung mga perfumes na nagamit ko nitong month of April. Na-miss nyo ba ako? Na-miss ko rin kayo guys. Actually, kanina hinila ko lang yung sarili ko na makagawa ng video because kinakamote na naman ako. Alam nyo naman, pag busy na mami, mas maraming pagod. Pero nung naayusan ko na yung sarili ko, kasi di ba pagka nasa bahay ka lang, hindi ka naman talaga nag-aayos. So, parang lagi kang pagod and mukhang losyang. Pero nung naayusan ko na yung sarili ko, kaya pasensya na sa hair, hindi ko na inayos yan. But, nung nakita ko yung sarili ko, parang, wow, parang bigla akong ginanahan na gumawa ng videos. Sa mga mommies, ayan, pag yung parang you feel like nalulosyang na kayo, or lagi kayong pagod, nawawalan kayo ng gana kasi nakikita ninyo sa salamin, parang lagi kayong pagod. Wear a lipstick, wear a blush on, wear a mascara, wear something para ma-lighten up yung face ninyo, magkaroon ng kulay. Pero you'll be surprised yung magiging effect ng medyo nakapag-ayos kayo ng konti. I know mga mommies, yung mga nanonood sa akin, and kahit na hindi na mommies, yung mga sobrang busy na nanonood sa akin, I know I'm there. Yung sasabihin niyo, wala akong time, magbo-blow dry pa ba ako? Magpa-plancha pa ba ako? But yung maliit na effort, malaking effort, kagaya sa ating mga pagod, yung effort na yan, pag nagawa nyo yan, and nakita niyo yung sarili niyo sa salamin, you'll feel good, you'll feel better, kasi wow, medyo tao pa pala ako. Matawa kayo, no? Nagigets ninyo yung ibig kong sabihin. So, ayan tayo guys. Do something, parang konti lang, para ma-appreciate ninyo ulit yung sarili ninyo. I know we appreciate ourselves every day, but sometimes we need help. You know, hindi lang sa perfume. Nakaka-add din yung perfume, but sometimes, yun nga, mag-ayos ng konti ng hair, lipstick, konting mascara. Ay, kaya natin to. And thank you very much for staying with me. Yung mga kahit na medyo madalang na ako mag-post ngayon. Believe me guys, sa puso ko and sa isip ko, gusto kong mag-post palagi but hindi kaya ng schedule ko. But I'm doing my best. I'm trying my best. Wala akong staff na mag-edit. Okay? Ako lang talaga din lahat. Hindi ko kasi kayang magbayad ng tao. Kung alam nyo lang magkano ang kinikita ko dito. If you want to support me guys, i-follow ninyo ako sa Instagram ko. And kung hindi nyo pa alam, nagbebenta ako ng decants. Nasa description box below yung shop kung saan ako nagbebenta ng decants. Pinimension ko rin siya sa Instagram account ko. Mas masusuportahan ninyo ako doon kasi dito, kung alam nyo lang, pwedeng hindi na ako mag-effort dito, but I love sharing yung perfumes. Kahit napagod ako. Ulitin ko, sobrang maraming salamat sa mga nandyan pa rin, nag-aabang pa rin, nagko-comment, nagme-message, nagre-request, kahit bihira kong mapagbigyan lahat. But I love seeing your comments, guys. I love seeing your comments. Alam ko nandyan kayo. So, thank you for watching and see you again on my next video. Bye!